Kabanata 1001. Hindi mabilang na mga ilusyon ang nagsimulang lumitaw sa isipan ni Zephyr. Ang isa ay may hawak na mahabang espada at lumaban sa lahat ng direksyon. Nakasuot siya ng damit pang imperyo at naglalabas ng kakaibang aura. Malabo nang masabi na siya ay walang iba kundi ang Immortal Emperor. Sa tapat niya ay isang kataas-taasang eksperto at ang kanyang aura at lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Dahil sa patuloy na pag-atake ng kanyang kalaban, ang walang kapantay na misteryosong natatanging pamamaraan at mga pamamaraan ng martial ay agad na naglabas ng isang walang hanggang banal na kariktan na hindi mapigilan. Ang banal na kapangyarihan ay parang isang bilangguan. Dakilang paghiwa ng dugo. Nang malapit ng supulan ang Immortal Emperor, isang malawak na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan at ang imperial na damit sa paligid niya ay nagsimulang umalangaw ng malakas. Isang napakalaking pulang dugong enerhiya ang nag-evolve at naging isang nakakatakot na masamang dragon. Walang katapusang liwanag na parang dugo ang sumiklab, at isa pang malaking sandata ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Ang sandatang ito ay kasing haba ng 1 metro. Napapaligiran ito ng espiritual na dugo at puno ng walang katapusang enerhiya ng dugo. Sa sandaling lumitaw ito, lumikha ito ng mga bilog na tunog ng pagpunit. Sa isang iglap, umalangaw ang malalakas na ungol sa buong espasyo. Pumunta ka. Kasabay ng mahabang alulong ng Immortal Emperor, ang malaking sandata sa kanyang kaliwang kamay ay biglang lumipad pataas na parang demonyong dugo at sumayaw ng ligaw. Habang gumagalaw siya, ang pulang dugong masamang dragon sa likuran niya ay lumangoy sa pagitan ng mga sandata at patuloy na ibinubuka ang mga kuko nito at inatake ang kalaban. Sa kabilang banda, ang puwersang pinakawalan ng kalaban ay hinaranggan lahat ng kulay dugong demonyong dragon na ito o nilamon ng nakapalibot na enerhiya ng dugo. Sandaling-sandali, patuloy na sumasayaw ang napakalaking enerhiyang parang dugo. Hindi napigilan ni Zephyr na magpakita ng gulat na ekspresyon habang pinapanood ang kalaban ng Immortal Emperor na natatalo ng pabalik-balik. Marahas. Dominante. Mabangis. Makapangyarihan. Ito lang ang tanging pumasok sa isip niya matapos kumilos ang Immortal Emperor. Lalo na para sa pangalawang higanteng sandata na nabuo mula sa enerhiya ng dugo sa kamay ng kabilang partido. Ang lakas ng sandatang ito ay sadyang napakalakas. Sa tuwing aatake siya, gagamitin niya ang kulay dugong demonyong dragon para umatake. Mga bahid ng enerhiya ng dugo ang pumailan lang sa langit, sapat na upang guluhin ang isipan ng kalaban. Bukod dito, ang sandata ay napakatalas. Boom! Sa wakas, nang umabot na sa limitasyon ang enerhiya ng dugo, biglang pinaganya ito ng Immortal Emperor. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na maladugong dragon ang sumugod sa higanteng kulay dugong sandata, at isang daloy ng enerhiya ng dugo na napakatindi na umabot sa tugatog nito ay naging isang nasasalat na sinag ng liwanag na bomb-alot sa espasyo ng 10,000 metro at sumugod patungo sa kalaban. Sandaling nagdaan, ang espasyong 10,000 metro ang layo sa kanilang paligid ay parang isang bulkang sumasabog. Isang walang katapusang dami ng enerhiyang kulay dugo ang biglang napukaw. Ang kapangyarihang pagsabog at mapanirang kapangyarihang iyon ay yumanig sa lahat. Great Blood Cleave. Habang nakatingin sa mga ilusyon, bumulong si Zephyr. Ang kakaibang kasanayang ito ay isang walang kapantay na teknik sa espada, ngunit makikita ito sa simula ng pagsasanay. Ito ay isang nakakatakot na teknik sa espada na nabuo sa pamamagitan ng pag-activate ng kataas-taasang enerhiya ng dugo, na may isang uri ng uhaw sa dugo at baliw na espiritu. Kung hindi ito makontrol ng maayos ng isang tao, sapat na ito para malubog ang sarili sa baliw na mundo ng enerhiya ng dugo at maging isang makinang pamatay. Sa pagtingin sa mga ilusyon, naapektuhan ang isip ni Zephyr ng walang katapusang enerhiya ng dugo, ngunit unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Kabanata 1002. Gusto mo bang maimpluwensyahan ang isip ko? Paano nangyari iyon? Nang maramdaman ang lalong lumalakas na uhaw sa dugong aura na umiikot sa kanya, nagpakita si Zephyr ng isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang diwa ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi lamang ito dahil nabuhay siya ng 2 buhay, kundi dahil din sa ang kanyang mga asensya ay naging napakalakas matapos magsanay sa sinaunang Draconic Way, lalo na pagdating sa pagpapatatag ng kanyang isipan. Boom!
Sunod-sunod na umaagos ang mga eksena. Ang mga eksena ng labanan sa pagitan ng Immortal Emperor at ng mga eksperto ay perpektong nagpakita ng misteryo ng Great Blood Cleave. Boom! Habang paulit-ulit niya itong pinagmamasdan, patuloy na nayayanig ang kanyang isipan. Sa wakas, isang matinis na ungol ng dragon ang nagmula kay Zephyr. Nagsimulang kumalat ang pulang dugong masamang dragon. Ang lahat ng enerhiya ng dugo ay nabasag at pinino ng isip ni Zephyr. Klang! Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, mabilis na lumitaw ang Golden Combat Sword. Buksan. Habang iginagalaw niya ang kanyang kaliwang kamay, napuno ng mga agos ng espiritual na dugo ang hangin. Bigla, isang uhaw sa dugong aura ang nagsimulang kumalat. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Sa isang iglap, walang katapusang talom na enerhiya ang dumadaloy. Umuungol. Isang ungol ng dragon na yumayanag sa mundo ang umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Isang sinaunang stela na bato. Mga guhit ng pulang dugong liwanag ang umiikot pataas at pababa na parang maliliit na pulang dugong ahas na may dalang uhaw sa dugong aura. Sa isang gilid ng tabletang bato, naghihintay ang Nine Netherbird at si Meatbun. Anong uri ng kakaibang kasanayan ang iniwan ng matandang B** tang iyon dito? Paano ito nakapagdulot ng ganitong kahangahangang lakas ng dugo? At puno ito ng napakalakas na pagbabago-bago na nagdudulot ng uhaw sa dugo. Habang nakatingin sa umaagos na dugo sa batong tableta, hindi napigilan ng Nine Netherbird ang mapasigaw sa gulat. Meow! Itinaas din ng Meatbun sa isang gilid ang mga kuko nito bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Ang lalaking ito. Nang marinig ang tunog ng Meatbun, hindi napigilan ng Nine Netherbird na magpakita ng mapagmatsyag na tingin, at mayroong labis na nakakatakot na tingin sa nagliliyab nitong pulang mga mata. Anong klaseng pinagmulan mayroon ang lalaking ito? Bakit ba lagi na lang akong kinakabahan? Gayunpaman, hindi alam ng Nine Netherbird ang sasabihin nang makita nito ang hindi nakakapinsalang ekspresyon sa mukha ni Meatbun. Boom! Sa sandaling ito, isang nakasisindak na pagsabog ang biglang sumiklab mula sa tapyas na bato. Sa sumunod na sandali, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Ang kanyang figure ay kumurap ng may walang hanggang puot at uhaw sa dugong pagbabago-bago. Kumaway ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay bumukas at pumikit, na parang kumikinang ang mga ito sa isang maliwanag na ilaw na may dugo. Siya si Zephyr na nakaunawa sa kakaibang kakayahan ng Immortal Emperor sa pamamagitan ng tapyas na bato. Itong enerhiya ng dugo. Ibinigay ba sa iyo ng matandang halimaw na ito ang Great Blood Cleave? Habang nakatingin kay Zephyr, ang Nine Netherbird ay napasigaw sa hindi makapaniwala. Aba! Mukhang ito ang Great Blood Cleave. Tiningnan ni Zephyr ang Nine Netherbird. Hindi niya inaasahan na malalaman nito ang tungkol sa Great Blood Cleave. Baliw. Baliw na baliw talaga ang lalaking ito. Kung alam niyang namana ng iba ang kakaibang kakayahan niya, siguradong mababaliw siya sa galit. Ha. Nagulat ang Nine Netherbird noong una, ngunit di nagtagal ay nagpakita ito ng nakakabaliw na tawa, na halatang may bahid ng schadenfreude. Napakalakas ba ng cleave? Bagamat ayon sa nakita niya sa tapyas na bato, masasabi ni Zephyr na kamangha-mangha ang mapanirang kapangyarihan ng Great Blood Cleave, mula sa ugali ng Nine Netherbird, tila minamaliit niya ang kahalagahan nito. Kabanata 1003. Napakalakas. Hindi lang ito napakalakas. Ang dakilang paghiwa ng dugo ay isang sikreto na hindi ibinahagi ng matandang magnanakaw. Kahit noong nabubuhay pa siya, kakaunti lang ang mga taong kayang magsanay ng kakaibang kasanayang ito. Kahit ang kanyang direktang kadugo ay kakaunti lang ang mga taong kayang umintindi at kumontrol sa kakaibang kasanayang ito. Kung tungkol naman sa kapangyarihan nito, walang duda, dahil isa ito sa mga natatanging kasanayan ng matandang magnanakaw. Sa puntong ito, muling huminga ng malalim ang Nine Netherbird at masiglang sinabi. Bukod pa riyan, dapat ay isang bloodthirsty demonic dragon lang ang pinaliit mo, di ba? Malinaw na ang tinutukoy ng bloodthirsty demonic dragon ay ang kakilakilabot na pulang dugong demonic dragon na pinaikli ng cleave. Marahang tumanggo si Zephyr. Tama. Ang kakaibang teknik na ito ay isang napakalakas at mapanirang teknik ng espada.
Ginagamit nito ang enerhiya ng dugo bilang pundasyon upang pinuhin ito sa isang nakakatakot na anyo ng armas. Habang tumataas ang iyong lakas, tataas din ang iyong enerhiya ng dugo. Ang uhaw sa dugong demonyong dragon na iyong nilikha ay unti-unting tataas din. Sa pagkakaalam ko, kapag ang Immortal Emperor ay pinakamakapangyarihan, maaari niyang pakawalan ang 28 uhaw sa dugong demonyong dragon. Nang marinig ang paliwanag ng Nine Netherbird, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Tila wala na siyang gaanong alam tungkol sa Great Blood Cleave. Ngunit dahil sa paliwanag ng kabilang panig, nagsimula rin siyang makaramdam ng gulat. Ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng 28 bloodthirsty dragons na nakapalibot sa isa't isa ay lampas sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, hindi direktang ipinakita rin nito kung gaano kalakas ang Immortal Emperor. Dahil naunawaan mo na ang kakaibang kasanayang ito, umalis na tayo rito. Masyado na akong matagal dito. Nasusuka ako sa unang tingin pa lang. Habang nakatingin sa walang katapusang nagyayelong hangin at hangin sa paligid nito, malamig na sabi ng Nine Netherbird. Sige. Tara na. Dahan daw ang sabi ni Zephyr nang may malamig na ngiti. Matagal na siyang nasa lugar na ito. Panahon na para humanap ng pagkakataon para makipagkwentuhan ng maayos sa ilang tao. Isang araw. 2 figure ang hamarang sa kawalan at sumugod. Sa harap nila, isang guhit ng enerhiya ng liwanag ang mas aktibo pa, na parang hinahabol nito ang mga bituin at buwan. Lumago ang enerhiya, at tumakbo ito sa napakabilis na bilis. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong ang enerhiya ng liwanag na ito ay malinaw na isang martial artist, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis kaya mahirap makita ang tunay niyang mukha. Isang malamig na ungol ang biglang umalangaw mula sa likuran niya. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang walang katapusang dami ng hamog na nagyelo, na parang nagyelo sa libu-libong milya, ang nagsimulang lumunin siya na parang anino. Bitek. Kasunod ng malamig na tunog ng pagpunit, ang figure ng taong kanina pa tumatakbo ng walang pakundangan ay hindi napigil ang huminto sa sumunod na sandali. Malinaw na sa ilalim ng nagyayelong kapangyarihan, ang kanyang bilis at lakas ay lubhang nalimitahan. Kasunod ng hamog na nagyelo na ito, mabilis na nakipagtulungan ang kalaban sa mga kilos ng kalaban. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang bahaghari ang mabilis na sumilay dito. Ang mahabang bahaghari ay umikot na may kulay pilak abong liwanag at umunlad at naging isang malaking palad na may momentum na naghihiwalay sa langit at lupa. Hindi mabilang na 4 na sinaunang simbolo ang nagsimulang tumakip dito, at sa bawat paghinga nito, kaya nitong pilipitin ang espasyo, durugan ang langit, gamulong, at gumalaw ng marahas. Kabanata 1004. Bang! Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng dalawa. Bigla, tinamaan ng palad ang katawan ng kanyang kalaban at lumikha ng isang kahangahangang tunog ng pagsabog. Dahil napigilan siya ng dalawang puwersa, hindi na siya nakatiis at malakas na tinamaan sa lupa. Swoosh! Pagkatapos, bumagsak sa lupa ang dalawang figure. Kasabay ng paglunok at pagbuga ng dalawang sinag ng liwanag, unti-unting naging malinaw ang dalawang figure. Ang isa sa kanila ay naglalabas ng malamig na aura, habang ang isa naman ay may kakaibang aura. Kung nandito lang si Zephyr, tiyak na makikilala nila sila. Isa sa kanila ay ang Hari ng Yelo, at ang isa pa ay ang magiging kahalili ni Bundok Xuangkong, ang Little Martial Emperor na si Tian Guzi, na may lubos na lakas. Nang tingnan ang mga taong kanilang hinahabol, ito pala ang unang disipulo ng Wind Peak, si Feng Kenyon. Ubo. Sa oras na ito, dumura si Feng Kenyon ng isang malaking subo ng dugo, at isang malinaw na bakas ng palad ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang kanyang 5 daliri ay nagukit na parang isang tatak sa kanyang katawan, at ang kulay pilak abong kariktan nito ay patuloy na kumikislap. Malinaw na inilalabas pa rin nito ang sarili nitong kapangyarihan. Nang harapin ang dalawang ito, hindi maiwasan ni Feng Kenyon na magpakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Pareho silang mas malakas kaysa sa kanya. Umasa lamang si Feng Kenyon sa kanyang lakas sa Focus Realm para tumakbo ng napakabilis, ngunit ngayon ay wala na siyang paraan para makatakas. Tulad ng inaasahan sa unang disipulo ng Wind Peak, si Feng Kenyon.
Ang iyong pag-unawa sa focus of the wind force ay tila umabot na sa isang nakakatakot na antas. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha, sabi ni Tian Guzi nang may marangal na mukha. Ibigay mo ang lightning firebid. Ililigtas kita sa buhay. Ang hari ng yelo sa isang gilid ay nagmulat at pumikit. Malamig na liwanag ang lumabas mula sa mga ito habang siya ay nakadikit sa isa't isa. Sumabog ang mga munting bahid ng pagpatay ng walang anumang takip. Mukhang balak mo talagang maging kaaway ng Boundless Academy ko. Habang nakatingin sa kanila, sabi ni Fang Kenyon nang may ngiting nakangisi. Humph, kaaway. Paano nangyari iyon? Ang ating bundok Shuangkong ay palaging may mabuting relasyon sa inyong Boundless Academy. Siyempre. Aksidente lang si Zephyr ng Boundless Academy. Total, nasa kanya ang mapa ng transmission gate, kaya hindi natin maiwasang kumilos. Gayunpaman, si Sikong Jiuzi ang pumatay sa kanya. Wala itong kinalaman sa akin. Nakangisi na sabi ni Tian Guzi. Kung ikaw naman. Walang makakakita na pinatay ka namin. Pagkasabi niya noon, biglang dumilim ang mukha ni Fang Kenyon. Walang mali sa mga sinabi niya. Hanggat walang direktang ebidensya, kahit pa siya ay mapatay, tiyak na hindi ito isisi sa bundok Shuangkong. Napakalaki at mapanganib ng lihim na lupain sa lahat ng dako. Kahit mamatay pa siya, maraming dahilan para dito. Habang iniisip ito, biglang lalong nanlamig ang mga mata ni Fang Kenyon. Tian Guzi, napakatuso mo talagang tao. Karaniwang sinusundan ni Fang Kenyon si Cuthbert Manwaring at palaging tinuturuan ni Cuthbert Manwaring. Kahit gusto niyang magmura, wala siyang gaanong masasakit na salita. Haha. Salamat sa iyong papuri. Gayunpaman, dapat kong sabihin na dapat akong magpasalamat sa iyo. Ang lightning firebid na ito ay hindi isang simpleng kayamanan. May mga bali-balita na naglalaman ito ng isang makapangyarihang focus realm ng hangin. Kapag naunawaan ito ng isang tao, ang pag-unawa sa focus realm ng lakas ng hangin ay aabot sa isang kamangha-manghang antas. Siyempre, hindi kita tatrituhan ng hindi maganda. Habang nakatingin sa Ice King sa tabi niya, muling tumawa si Tian Guzi. Kabanata 1005. Mula sa tono ni Tian Guzi, halata na magkapareha sa interes ang dalawang ito, at pansamantala lamang ang kanilang mga interes. Matapos mapatay ni Zephyr ang hari ng puting buto, nagtulungan na sina Tian Guzi at ang hari ng yelo. Para naman sa batang Panginoon ng tunay na dragon, umalis na lamang siya. Hindi mas mababa ang lakas ni Tian Guzi kaysa sa isang disipulong nasa antas ng hari. Kaya naman, bihira para sa kanilang dalawa na makatagpo ng kalaban kapag nagtutulungan sila. Malaki rin ang kanilang napala. Mukhang wala kang balak makipagtulungan. Kung ganoon, pwede kitang patayin at kunin ang lightning firebid. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kaagad, isang kulay pilak na kulay abong kariktan ang nagsimulang kumislap kasabay ng mabilis na paglabas ng magnetikong puwersa. Boom! Sa harap ng kariktan ng magnetikong puwersang ito, si Fang Kenyon ay lubos na nawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling ito ay biglang isang matalim na puwersa ang dumaan sa hangin at naging isang malaking palad na agad na sumugod patungo sa katawan ni Tian Guzi. Ano? Biglang dumating ang palad na ito kaya't kahit si Tian Guzi ay nataman bago pa man siya makariyak. Bang! Tila naglalaman ang palad ng sinaunang kapangyarihan ng Diyos at tumama sa mukha ni Tian Guzi. Dumagundong. Nang pinakawalan ang malakas na puwersa, lumipad ang katawan ni Tian Guzi. Kasabay ng sampal na ito, isang medyo tamad na boses ang dahan-daang lumabas mula sa 1 kilometro ang layo. Matagal na kitang gustong sampelan. Tian Guzi, kailangan mong sampelan ang mukha mo. Puff. Medyo mahirap ang sampal na ito. Kahit nakahanga-hanga ang lakas ni Tian Guzi at lumitaw ang kanyang tunay na enerhiyang pangkatawan, ang kanyang tunay na enerhiyang pangkatawan ay nawasak pa rin ng sampal na ito. Ang malakas na puwersa ay gumalaw kasama nito at pinilipit ang kanyang mga tampok sa mukha. Ang kanyang mukha ay malubhang na sugatan, na mahirap matukoy. Ito ay si Tian Guzi, na karaniwang may poster na parang ibang mundo. Sus Mariosep, sino ba yan? Nakaramdam si Tian Guzi ng matinding kirot sa kanyang mukha.
Biglang kumislap ang mga mata ni Tian Guzi sa walang katapusang galit. Habang lumalabas ang boses, walang katapusang mga alon ng tunog ang lumipad pasulong. Klang! Isang mahabang sigaw, parang ungol ng isang galit na dragon. Buzz! Isang malakas na aura ang kumalat at agad na binasag ang mga sound wave. Sa sumunod na sandali, isang figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Ikaw yan. Paano nangyari yan? Nang makita ni Tian Guzi ang mukha ng taong dumating, biglang nagbago ng husto ang kanyang mukha. Napasigaw pa siya ng hindi sinasadya. Hindi lang siya, kundi maging ang nagyayelong hari, na ang buong katawan ay nababalot ng malamig na aura, ay nagulat. Malinaw na ikinagulat niya ang pagkakakilanlang ito. Nakangiti ang mukha, at medyo maamo ang itsura niya. Siya ay mga 16 o 17 taong gulang lamang. Sa kanyang balikat, isang itim na ibon na kasing laki ng palad ang nakatayo roon ng mahinahon, dahan-daang itinataas ang malambot na balahibo sa katawan nito, na may pambihirang marangal na aura. Kuya Kan. Si Feng Kenyon, na inakala na hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito, ay labis na nagulat nang makita ang taong ito. Paano naging si Zephyr ang lalaking ito? Isang lalaking hinabol ng pinakamalakas na disipulo sa antas ng hari, isang lalaking binugbog papunta sa isang mapanganib na lugar, at isang lalaking determinadong mamatay ng lahat, ang lumitaw ngayon sa harap nila. Base sa kanyang kalmadong saloobin, hindi lamang patay si Zephyr, kundi buhay din siya ng maayos.